You really have to communicate then ay kailangan mong aralin kung paano mo talaga sasabihin dun sa interviewer or how you will tell your story. Kung alam niyo po yung STAR method, yung situation, yung task, action, tsaka result, parang isa din yung nagpapa-yes sa akin. Hindi mo makakontrol yung question. So, you just go with the flow. Ang dami ko ng pinagdaan trabaho. Kinalam ko muna yung gagawin, yung trabaho, yung oras, yung pay, syempre. Merong mga interviewers that focuses on everything within the interview. Meron naman ng mga tulad ko, we focus on how you handle yourself as well outside. Yung preparation ko po is, una po, syempre, inalam ko po muna yung process ng interview. Welcome back to the virtual break room where real stories with real people who actually work from home happens. So I am Miko Joy and again I am the co-founder of Digon Razon Solutions. I am host today with my fiance Jean Patrick Razon. Who are with us today is of course our freelancers in different departments. So we have Jeff, Jamie, Ron, Ramsel, and Patricia, and Ate Mona. So today our topic would be interview tips. So this is where we discuss kung ano ba yung mga suggestions natin for future applicants or future VA who want to jump sa virtual setup. To be honest, it's not just the virtual setup, but siguro practical tips or ano ba yung mga dapat na pine-prepare nila during the interview. Or maybe we can discuss something that after the interview, what do we expect? So, okay. So before we start, how are you guys? We're good. Let's go. All right. So we can start here at Ligan Razon Solution. We can say that we've seen it all for dun sa mga applicants natin, di ba? Nag-a-apply for different positions. So we should maybe start. So eto for those whether who are just applying for your first VA role or pang 10th time man to. So before the interview, if someone could share do you have any preparation or checklist during the or before the interview? Kunyari nakatanggap ka ng email na sinabi na okay, we're setting you up for initial interview on this date and then this date and usually may time zone yan. Di ba? So anyone could share ano ba yung mga preparation checklist na ginagawa niyo na before the interview? Since ako po yung pin-fresh sa mundo ng pagiging employed, kung paano po yung naging preparation ko. So, yun po kasi madami na po akong in-applyan bago po yung sa LRS but hindi po lahat na na-approve for interview. So, ang ginawa ko po noon, nung preparation ko po is una po, syempre, inalam ko po muna yung process ng interview. Nun, ang ginagawa ko po noon, nanonood po ako sa mga reliable sources kung paano po yung sagutin yung questions, ganun. Nanonood po ako ng podcast kung paano po gawin yung interview, and nanonood po ako ng mga professional para malaman ko yung tamang sagot doon. Ayun, I think naging effective naman po siya kasi from the scratch na hindi ko alam kung paano yung sagutin yung mga interview na yun. Kung ano yung strength ko, siguro masasabi ko yung sarili ko lang, ganun. Yung family ko, parang napaka-shallow po na sagot. But then, na-realize po na yun di po pala na yun ay yung character mo, at po ba yung may offer mo bilang isang employee. So, yun po, nabuksan po yung mga quest ko sa isip ko na kung paano ba sagot sa mga tanong sa interview. Yun po. That's a great for you to share. Ito kasi is your first job. So, nag-apply ka directly on a virtual setup na. But I would want ask Patricia siguro. Patricia, siguro, a question ko would be, how do you prepare yourself during an interview na hindi VA? Kasi you have previous job before, di ba? Where you physically go to the interviewer, you pass your resume, they read your resume. So, what usually yung mga preparation mo? Siyempre pupunta ka pa, di ba? Magko-commute ka pa nga papunta dun sa interview. So, if you could share a quick story or yung naging preparation checklist mo before. Tatandaan. Pero as far as I remember, yung second job ko kasi is parang yun yung gusto ko talaga maging trabaho. Tapos, before siya mag-end, isang company na gustong teka ko, work ko, tas makakapag-travel pa. Yung pinupuntahan namin before is mga call center din, tapos pero on-site
sila, kukuha na namin dugo, APE. So, inalam ko muna yung company na papasukan ko kasi talagang bet ko siya eh. So, di Ini-stalk ba, mo muna. inalam ko muna yung gagawin, yung trabaho, yung oras, yung pay, syempre, mahalaga yun. Dahil solo ko sa Manila pay. So that inaalam ko. Tapos before the interview, of course, since sa Nueva Ecija pa ako ng base, nag-travel ako 5 a.m. I think ganun. Tapos ang interview ko is 12. Syempre, kailangan pag interview, leave ka ng impression sa mga HR, sa mga doon. That, as in, di ba, early bird, para hindi nakakahiyang late kang dadating. Prinsesa. Boss yarn. At tapos yun, nung interview, parang formal na interview kasi yung nag-interview lang din sa akin is nagkatrabaho ko. Or as in, katrabaho ko lang din. So, hindi sila masyadong formal noon kasi parang in-need na lang sila ng tao. Since gusto ko yung trabaho, tas ganun kadali, okay lang. Kaso, ang naging problema ko doon is, since sa Nueva Ecija pa, nung sabi sa akin nun, as in nung nasa terminal ako, and you're hired, start ka na bukas, pauwi pa ako nun ng Nueva Ecija. O, ganun sila ka in need ng tao. Nahirapan before. Pero, yung mga process, yun lang basic. Maaga ka, prepared yung usual na itatanong. Alam mo rin yung yung sasabihin pag tinanong yung pay, that yung parang straightforward mo and straightforward din yung ugaling ipapakita mo, hindi fake, ganun. Tapos after Okay. nun, wala, 2 years lang ako nag-work dun eh. Tapos napahinga na after. Maalala. Fully natatanda. Okay, pero tama naman yung sinabi mo. Kailangan, syempre, hindi ka ma-late Mm. in Patricia, na kailangan i-research mo din yung company, 'di ba? Kasi di mo naman alam kung scam hub ba yung a-applyan mo, 'di ba? Maganda pakinggan. Pero let me share yung usually na preparation checklist. And I used to be a VA, a freelancer. Pero one thing na nag-gather ko to as a checklist, so you have to make sure that your tech setup is okay. To check your headphones, kailangan meron ka ng backup plan sa internet, 'di ba? Kasi kumbaga sa Zoom, sa Google Meet kayo mag-meet. So pag nawala ka or nawala yung internet mo, 'di ba? Parang minus points na agad eh, 'di ba? So also equipment check, 'di ba? So kung meron ka bang laptop or using a phone or an iPad, so this is very important. Number two, yung environment. Kailangan if magpapa-interview ka, this doesn't take long. So dapat maghanap ka na ng isang place or isang corner sa bahay nyo or kung saan ka man mag-i-interview. Quiet space. Siyempre, magka-camera ka, di ba? So, kailangan yung lighting, yung background, medyo presentable naman, di ba? Hindi yung parang may hamper. So, make sure to prepare siguro yung environment para naman presentable ka tignan. They think din na parang, hindi niya nga maayos yung buhay niya eh, di ba? So, paano niya ayusin yung buhay namin, no? Or ang business namin? Siguro psychological, but it actually go, di ba? Na parang yun din yung tinitignan nila. Tapos yung sinabi nga ni Patricia, the mental prep, man talagang i-research yung company kung saan ka magtatrabaho. Kailangan mong i-research specifically, ano ba tong trabahong ina-applyan? 'Di ba? Review your portfolio. Ano ba yung tingin mong magma-match doon sa ina-applyan mong trabaho? Hindi kasi guilty din naman ako. I'm shooting my shot to every actually applications na hindi naman tingin kong hindi naman para sa akin pero baka lang, 'di ba? Gusto lang nila ako, trip nila ako, baka pagkita nila maganda ako, gano'n, 'di ba? Pwedeng gano'n eh, 'di ba? But siguro mental prep is kailangan mo talaga i-research yung company kasi this leads to resentment. Ito yung nangyayari sa atin, 'di ba? Pagdating ng 1 year or maybe minsan nga 6 months lang, 6 months, ayoko na, papagod na ako dito. Because you apply to a job na hindi mo siguro inalam. Na parang all this time, yan naman na yung trabaho eh. Hindi mo lang siguro siya inalam or you didn't do the due diligence beforehand. So, very important yun na research the company, check them on Glassdoor, 'di ba, yung reviews nila, meron ba silang reviews or sabihin na, hindi nagpapasahod to. Siyempre, wag ka na tumuloy, 'di ba? Or maybe, 'di ba, shooting your shot. Pero, if dumating sa point na gano'n, kasalanan mo 'yun, 'di ba? Kasi ikaw naman yung tumuloy, eh, 'di ba? So, also ako, personally, I usually bring water or anything na iinumin during the interview. Kasi dry mouth usually happens sa salita or siguro 'pag kinakabahan and it's okay. So, 'yun. Next siguro would be the time zone kapag sa VA. Kailangan mong i-check
kung ano bang time zone yung sinend nila sa'yo. Madaming nagkakamali dito kasi sanay tayo on Philippine time, 'di ba? Pero sila US time. So, sabihin nila 9 AM. So, 9 AM ka din nag-login, pero Philippine time. So, hindi kayo nag-meet, 'di ba? 12 hours ang Opo. pagitan niyo ni client. So, make sure to check the EST, ay, the time zone para hindi kayo nalilito, 'di ba? Kasi minsan may central time, parang 2 hours, 3 hours yung difference. So, ayun. Yun yung mga tingin kong preparation checklist na nag-gather ko all over these years. Maybe Patrick would share. Meron ako nakalimutan. Doon ko meron man siyang gustong i-share sa mga checklist na nabanggit. Ako naman personally, siguro to add on what Nico said na lang about preparation checklist. Besides the research on the company, 'di ba? Ako personally kaya tinatanong ko siya sa mga applicants, what about our core values resonate? Kasi, 'di ba, syempre you want to know then if you fit the culture of that company. Let's say, tulad ni Patricia, noong nag-apply siya, alam niya technically lahat ng trabaho na tinatanong sa kanya. 'Di ba? So check yun. 'Di ba? Then maybe you should start asking, is this a company that, 'di ba, will value my youth, my insight, 'di ba, a new employee, ganun. So it's, 'di ba, it's culture fit on top of research kung ano yung work and the company itself. And yun, yung particular din it's the time. And even as an applicant, maaga din talaga ako pupunta schedule na interview. Kasi ay tao sa mag-interview actually. So small talk kain. Tapos pag nakita ko, natapos siya, kamusta? Tinanong sa'yo, mga ganun. Pero it's me, parang minamatch ko na yung sarili. Kasi it can't be helped din. Minsan, di ba, we judge people pag nakikita yung mga kasabayan natin. Personally, me, that's part of my process. Pagka hindi man judge siya, yung yung try ko i-match kung nasa ba ako. Ganun. So, try ko kaibiganin ngayon pa lang. Parang lahat naman, tinatry ko ganun. Para lang, alam ko, kung siya feeling niya, matangga din, merong additional confidence sa akin yun. Maybe, baka mano ko to, masecure ko to. Ayun, tapos sa time, alam ni ate mo na yun, particular ako dun as an applicant and as an interview, very particular about the time. Kasi, di ba, we're trying to see if we're a fit here, then if you don't respect the time, then dun pa lang, di na tayo aligned. Ayun, other than that, ano ba? Ayun, yung sinasabi din ni Miko, systems check. I refer to that as systems check, di ba? 5 minutes or 10 minutes for the interview, or if you it virtually, but you check on your cameras and your place itself, diba? If you can't find a place for 30 that's quiet to focus on the interview, then how could you find a place that you can work for 8 hours, diba, to focus and deliver? So, ayun, nakalimutan ba ako? Yan lang naman for me as an applicant. Ramsel. Pero, Opo. diba, we hired Ramsel pa rin naman. So, bumawi naman siya during the interview. Pero, syempre, hindi naman lahat ng interviewer pare-pare. Diba? Okay, so nag-fail yung ano niya. Hindi niya mahanap kung nasaan yung mic niya. Hindi niya Opo. marinig. So, ilang in and out yun. So, usually, meron kasing yung mga interviewer that they just allot 15 minutes. And after nun, may next na ulit. As may next na ulit. So, like, on the dot. Ako, 10 minutes at least, you should be there. Check, mic check, mic check. Okay na ba? Naka-center na ba? Kasi meron din yung iba during the initial interview, just wanted to share, is nagpa-tech check na sila agad. So, yan. Parang ginawa to ni Patrick before na share your screen. Yung iba naman, tine-check na nila agad kung ano ba yung system ng computer mo. Kasi if it doesn't match, hindi ka na nila i-forward, di ba? Kasi we have specific apps and tools that medyo mabigat sa computer. Like tayo, di ba, Jamie? Jamie is using Adobe, di ba? If hindi siya kaya, then how can Jamie do the edit? 'Di ba? So, meron gano'n. Eto, for those people na nagpapa-interview pa lang, meron tayong naririnig or mga nakikita natin nagpo-post na parang,
bakit ako bibili ng computer? Mag-i-interview pa lang naman ako. Paano kung hindi sayang naman yung computer ko? Yung mga may interview is kung ready ka na. So, with us, paano ka rin magiging VA if you don't have compa? Kailangan mo rin isa puso na ito na yung gusto kong gawin. So, you have to have a computer, you have to have headphones, and anything that we might need, especially camera. Pero pag nagpapa-interview ka, kailangan nakikita. So, very important, nagpapakita sa camera. Sabi nga nila, di ba, first impression. Kaya ngayon, natatandaan ko tuloy si Ramsel kasi siya yung nag-breakdown yung earphone before, 'di ba? But yun nga, so very important for you to really prepare is how you answer the interview. But I also wanted to ask Ate Mona or Rona or Jeff, ano naman yung tinitingnan nyo na preparedness ni applicant? Siyempre hindi niyo makikita yung before niya, 'di ba? Pero paano niyo nalalaman during the interview if this applicant prepared something or nag-prepare ba talaga 'tong applicant na 'to? Siguro if on time or if yung pagbukas mo ng Zoom mo Nandiyan na nandiyan na siya. siya o prepared na Oo. siya. Marami tayong no-show 'no? Ang dami ka ng Late, no-show, gano'n. 'di So, ba? So kung sino man makakanood nito, bakit? ba't Viewers niyo kami namin. pinaghintay? 'Di ba? Bakit? Why would you apply? 'Di ba? And then, hindi kayo pupunta or why would you accept the interview and then hindi mo Nag-confirm. pupuntahan? Yes. Pero I mean, for me, kasi ako, meron akong ginagawa. Dati kasi mass apply. Apply mga 20, gano'n. So, nilalagay ko siya sa spreadsheet. Ito, nag-yes to, nag-yes to. And then, pag hindi ko na siya pupuntahan dahil nakatanggap na ako ng ibang trabaho, please do email. Kasi, maybe, kung ayawan mo yung trabahong tumanggap sa'yo ngayon, and then we said yes, 'di ba meron ka relationship ngayon dun sa interviewer na, oh, hiring pa ba kayo? I would love to jump na ngayon. Kasi nagpaalam ka naman na, ay, nakatanggap na ako ng trabaho. And then, we would like to work with these people, di ba? Pag naghanap tayo ng specific na trabaho na yun. Parang masarap siyang ilagay sa, di ba? Talagang, ito yung mga tipong hindi na templated yung email natin. Ito na, we will put you on our profile, on our records, and then babalikan ka namin kapag may nag-open up. So, yun. And just to share lang, minsan ako kaya I try to observe how they handle themselves, 'di ba, as an applicant even before the interview starts officially. 'Di ba? Nung siguro dun sa case ni Ramsel, 'di ba, ano yung earphones niya nung Earphone. application niya. 'Di ba? How does this person overcome adversity? How does he pivot on such short notice, 'di ba, to fix something, 'di ba? Then that carries over. I look into that. Meron kasi mga different types of interviewers wherein they just consider everything within that, let's say, 15 minutes or 30 minutes. Meron naman yung, 'di ba, even outside that. Ayun. Actually, yung dating work namin ni Miko, very okay yung ano nila, yung application process nila. Kasi they invite you to lunch. Magla-lunch kayo with management, ang katabi yung mga managers, 'di ba, yung mga current employees nila, mga co-applicants nyo, 'di ba, how you talk, 'di ba, they consider that. So ayun, so it's not just everything within, 'di ba? It's also kumbaga who you are outside. Totoo yun actually. Kasi especially pag yung mga on-site company, 'di ba? Tinitignan nila how you sit, 'di ba? How you talk, 'di ba? And how you cope, 'di ba? Kapag may mga nangyari na kunyari nakalimutan mo yung English or may nakalimutan ka na kailangan mong dalhin during the interview, 'di ba? So, bounce back, 'di ba? Kasi minsan, 'di ba? Ako dati pag naka-commute, naalala ko, tell me about yourself. Ikaw really good, blah, 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 blah. Pero pag nawala ka dun sa sentence mo na yun, ano Mental na nga block. yun? 'Di ba? Kaya siguro, ang next segment is how you really tell about yourself. Dapat, it really comes from the heart. 'Di ba? Hindi siya something na ino-note mo. Kasi dun sa pag tinel mo about yourself sa notes, 'di ba? Lalo yung sarili ko dito sa sinabi ko. Parang hindi ako to. 'Di ba? So, ayun. Sige, si Ate Mon or si Jeff, meron ba kayong gustong i-share before we could move to that segment? Dun sa preparation muna tayo before the Naman yung sinabi ni Rona na alam mong yung candidate pag maaga pa sa'yo. Ako kasi maaga na ako eh. It's 15 minutes on na yung camera kasi wala pa yung time. Andun na rin yung candidate kaya nauumpisahan na mas maaga. At saka yung introduce yourself na sinasabi ni Madam Miko. Kasi pag sinabi ko na, okay, introduce yourself or tell me something about yourself,
very broad yung question eh. So Mhm. I expect na hindi lang yung experience ang sasabihin niya. Gusto ko rin marinig yung brief overview na who you are as a person, yung background mo, yung strength mo, yung dire-diretso. Tapos yung mga interest sa isang professional setting, wag mo lang sabihin sa akin yung kung ano yung naging trabaho mo. Gusto ko Mm. something naman. Something different. Wala, oo, na wala sa Ah, CV. Yun, yes. yun. Kaya Something na actually wala yun sa din yung laging question ni Patrick. Eh. Tell me something about yourself that's not on your resume or your CV. Pero gusto ko lang balikan yung kay Ate Mona and kay Rona. Yung sinasabi nga nila na the timing is very important. Eh, Mm. actually, plus points yan eh kapag sa interviewer mo. Katulad ng sinabi ni Ate Mona na sila ng maaga. So, if si Ate Mona is really an interviewer or marami siyang interview list, di ba parang, okay, so binigyan ako nito ng tayo makapagpahinga kasi natapos ko ng maaga dun sa dedicated na time, 'di ba? So makakapahinga ako before my next. You just have to respect din yung time ng tao. Even naman ikaw as a person gusto mo na respetado yung oras mo, 'di ba? Kasi hindi tayo nagsasayang ng oras. Ikaw, Jeff, meron ka bang gustong i-share? Pero same lang din to, yung mga nagpe-prepare at saka nagre-research plus kung alam nila yung company, yung role na ina-applyan nila, saka yung tools, responsibilities, kung alam niyo po yung STAR method, yung Mm. situation, yung task, action, saka result. Parang isa din yung nagpapa-yes sa akin. It's a yes or no. Mm. Yeah. Maganda yung sinabi ni Jeff. Kailangan din talaga may structure yung answers. Kasi magulo na yung buhay mo, tapos magulo mo din ang interviewer Mm. sa'yo, di ba? Ganun. Kasi minsan ako din ganun eh. So, magulo din ako minsan. Hindi gusto mong i-share. Na-excite ka. So, gulo. So, ayun. Okay, actually, thank you for sharing dun sa ano. Pupunta tayo dun sa segment number 2 na actually nag-crossover na rin tayo. Segment number 2 Yeah. natin is yung tell me about yourself. Ano ba yung mga, ito kasi yung question eh, di ba? So, ito yung Mm. pinaka-basic question sa interview, mapa-virtual o mapa-onsite man yan is yung tell me about yourself. So, nasagot na ni ate mo. Tama naman yun. Most of the interviewer, ayaw na nga na nung parang, hi, I'm Miko. I live in Quezon City and I'm 25 years old. Joke, hindi ako 25, pero example lang yun. So lagay mo 18. Ayaw na actually natin yung gano'n eh, 'di ba? Kasi medyo templated na masyado. Templated na nga yung question. Templated pa rin ng tell me about yourself. Ako siguro, sample na laging nagwo-work siguro sa it is, I usually don't tell my full name kasi nasa CV ko na yun na, hi, or I'm Nico and you can just call me MJ. And usually, kinukuwento ko na sa kanya is yung konting experience. I am working as customer service for 5 years now and nagja-jump na ako to situations agad, yung mga experiences mo na hindi just work or yung mga ginagawa mo during usually with your leisure, may sports ka ba, 'di ba? Ano bang ginagawa mo during the weekend? Ano yung ginagawa mo to handle your stress? Ganun yung mga shine-share ko. And then I usually don't just tell, I ask questions. Usually sinasabi ko na, hey, do you have a family? Because I have a kid, I'm a single mom, I'm a breadwinner. So you just have to but you can turn that breadwinner part to something as your strength, 'di ba? Kung kinaya ko nga maging breadwinner handling, 'di ba, these people in the family, kaya ko din hawakan ang trabaho ko sa'yo doing multitasking, 'di ba? I'm a single mom, I'm a Mm. breadwinner, 'di ba? And I am an Mm. employee or I am a worker, 'di ba? And then I could be myself, 'di ba? So, yun. Ganon ko siya piniplace yung interview. Pero kayo, would you like to Mm. share some of your tell me about yourself mo? O sige, topic na lang tayo. Sige ako, I'll start. Mhm. Dun sa topic of tell me about yourself, 'di ba? Basically, it's Mhm. about you knowing your own story. The Mm. question naman could be structured differently, iba-iba, 'di ba? Tell me about yourself or 'di ba? Tulad ng ginagamit ko, describe yourself, that's not on your resume, 'di ba? Mm. Pero the thing is kasi if you can't explain who you are to the interviewer, 'di ba? In under a minute, let's say, then either the interviewer will have very different understanding of who you are, 'di ba? And then dito din nagko-connect yung preparations mo before the interview. Tulad nga ng sinasabi ni Ate mo na the question itself is very broad. So usually the answers are very broad. Pero if you research the company, 'di ba? Let's say their
core values or the job description itself. Then you can answer in a way, itong core values na to, meron din ako niyan, na-apply ko to, 'di ba? Ma-apply ko to sa inyo dahil so yung answer mo is tailor-fitted, 'di ba? To highlight yung matching core values as well as yung knowledge mo of the job itself. And this is not a knock on, 'di ba, graduates. Kahit summa cum laude ka or out of school youth ka, 'di ba? Medyo hindi ko kailangan 'yon when I ask you, tell me about yourself, 'di ba? I want to know how you would use who you are to, 'di ba, to be productive at this job, and how you would fit in the company. Ganun. So dun ko siya yun yun, and why it's important yung mga pre-interview preparations, 'di ba, in relation to tell me about yourself. Ganun. Iyon. Actually, maganda nga yung sinabi niya. You can actually tell about yourself in a nutshell. Di ba? Para ano ka ba? Di ba? May passion ka ba? Di ba? Or nanay ka ba? Or magkakapatid? Or anything that na describe you as you. Don't ever feel na ka to say these things kasi baka hindi nila ako tanggapin kasi breadwinner ako so iisipin na agad nila na wala akong time to do it. 'Di ba? But you have to tell them right there and then para at least when they decided na, oh, okay, so breadwinner siya and single mom pa siya and ganito, pero I think she has a strong personality that I think could be a great fit sa company natin because she showed up, she tell me about herself without, being scared and then speak up, 'di ba? So, yun. So, very important. Actually, dati, sabi, nung nag-a-apply pa ako on-site, doon ko nasabi na parang, wait, hindi ko yata talaga kilala yung sarili ko. Kasi sa tell me about yourself. Kasi laging natin ini-aim is how do we improve. But instead of doing that, you have to focus on how do I really tell my story to that specific interviewer. 'Di ba? Without having to fake it till you make it, 'di ba? No, having to adjust things just for them to like you, 'di ba? Hindi mo kailangan maging easy to just fit in the company, 'di ba? Sabi nga ni Patrick, it's a different structure. It's different. Pwede din kasi siyang depende din siya na medyo personal or gusto ba niya is based on talagang sa company or dun sa values ng company. So, sige, you can share kung meron ba kayong tell me about yourself moments, 'di ba, na you should have done differently, 'di ba, na parang pagkatapos ng interview, sana hindi ko sinabi yun, 'di ba? So, meron ba kayong ganong moments or meron ba kayong gustong i-share kung ano, tell me about yourself moments na maganda or yung mga magagandang answers na naawaw sa inyo during the interview? Yung kami po ang nag-interview. Sige, pwede. O, As an applicant, ang experience ko naman, after I retire from working abroad, the first time yan, apply ng work from home. mm, Pero at my age, sa akin sa on-site, di ba? on-site. So, kailangan ang target doon mag-apply sa work from home setup. So, yung tell me about yourself ko, ang lagi kong ini-emphasize is, I work abroad. Adaptable ako sa mga different responsibilities sa resume ko, kung gaano karami na yung naging employer ko. Parang I also work, sabi ko, work well with different types of people from different nationalities. Nagwo-work naman lagi yon. Siyempre, pag mag-VA ka, yun ang iisipin nila, di ba? Teka, ano ba to? Kapag communicate ba ito sa akin? May ko or may intindihan ko kaya siya? Siyempre, language barrier. Yun ang magiging problema pag naging VA ka. So, during the interview, ine-emphasize ko kaagad yun na kaya nag-work ako ng ganito 18 years sa abroad. So, I'm confident naman magagawa ko kung ano man yung responsibilities na ibibigay niyo sa akin at ang dami ko ng pinagdaan trabaho. So, yun naman, nag-work naman. So, swerte naman na na Yeah. And actually, imagine leaving an impression to the interview. Pag nag-apply ka, tapos sasabihin natin mo sa'yo, okay, well, first, I'm retired, but, I've lived a long and fulfilling life, but I know that I can do more, di ba? Hence, oo. I'm looking for a job right now. So, yung mga ganun, and actually, yun din yung mga, syempre, hinahanap natin na sa interview, di ba? Like, yung mga ganun, sagot.
Ayan, sino pa merong tell me about yourself na moments? Ako po yung ano po, yung time na tinanong po ako dun sa experience ko, ay parang shinare ko po yung experience ko, naging straightforward po ako nun. Naging honest po ako na sinabi ko, I don't have any experience with this field, but I know that with my skills, capability, I have this experience which I know na makakapag-contribute po talaga din sa company. So, honest lang po ako and luckily forward naman. Actually, for those na siguro manonood nitong episode natin, ikaw kasi, you drive your own story. You will drive this, tell me about yourself, kung paano mag-push ang interview. Kasi katulad ako, I usually share na I used to be a sales lady and now I am in an operations manager po. So from there, magtataka siya, sales lady lang siya dati, bakit operations manager na siya ngayon? So itong pala isipan yun sa interview. Okay, she must be good, 'di ba? She must be great on what she do, 'di ba? Kasi paano ka nag-jump to that rank and file an operations man? Nag-lead na dun sa question na yun, how did it happen? 'Di ba? Yes. Or what drive you to thrive that from this position. So ngayon, ikaw na yung may hawak ng manibela. So hindi usually yung templated questions dapat na ibibigay niya sa'yo. So doon pala, so first 3 sentences, kailangan nabigay mo na sa kanya lahat. So now you could ask questions and she could ask questions na alam tanong sa'yo. Most likely, those questions, hindi mo yon alam. Ba? She will ask you questions that you didn't know or you didn't research on. Kasi hindi mo naman, even mag chat GPT ka, di ba? Bibigyan ka ng maraming question. Pero hindi mo naman pwedeng tandaan lahat yun eh. But if you drive your way to that, tell me about yourself, may ace mo yung interview kasi kahit ibalik ta rin yung tanong, you know yourself. Diba? Kasi it really happened to. Gusto mag-share? Okay, sige. Jamie. Actually, answering that question about sa tell me about yourself is one of the questions that ayoko talagang sinasagot. Kasi whenever I have interview, parang hindi sasabihin ko because I'm not comfortable to about myself. So, whenever I have interviews, haharap ako sa'yo na parang wala bisado, akong memorize, parang, so kung ano na lang yung lumabas bibig ko, no filter yon. So, interviewer na wala kung i-accept niya ako or hindi. Kaya, every time na, it's really hard to memorize something. Personal yung question, even about family nga kasi, I'm not comfortable. Pero syempre, hindi mo makakontrol yung question. So, you just go with the flow and kung ano man po yung masabi ko, yun na yun. Kaya parang, minsan di ako nakaka-relate na pag tinatanong na, ano yung sinasabi mo about yourself? Actually, wala talaga akong natatandaan after the interview kasi nga po, ayun, very spontaneous lang. Kung ano man masabi, yun na yun. Ganun. Kahit po kay Ate Bea, I actually didn't know kung ano na po yung nasabi ko nun. Ganun. May recording kami. Gusto mo? Kasi Pwedeng English isingit dito pa, kapag. ang hirap i-construct. Pero, Eh, okay na rin yun. Kay MB sa robotica, it's So, mostly it's natural. comfortable and calm, mas natural. And the moment kasi na biglang mag-off script yung interviewer, 'di ba? Hindi mo natapos yung spiel. Baka na po talaga. May So, Kaya na-experience din na po ba kayong siguro, ganun? meron, Ay, madami. kaya importante talaga yung sabi namin, know your, ba, na kahit anong structure ng question, it's your story. Siguro one tip ulit. So, for example, like kay Jeff, you can also tell na I usually sing during my downtime on live. And kasi this way, 'di ba? Okay, so nagla-live siya. So, pwede siyang mag-communicate with people that he don't know. 'Di ba? So, you can tell your hobbies. Then you can tell what you do during your downtime. I usually tell them na I'm learning Canva and I'm learning Adobe as a part of, my upskilling. But don't get me wrong, I'm no pro on these tools because I'm still learning. But sa interviewer, may isip nila, oh, okay, so sa downtime niya, may initiative siya to learn new stuff, 'di ba? Na hindi ko lang siya i-hire to be that specific admin assistant for the rest of her life, 'di ba? So, may mga ganun, dinadrive mo talaga na ano ba yung mga usually ginagawa mo during But as a mom naman kay Patricia, pwede naman yung sabihin na, okay, after I usually send my kids to school on this hour, ganyan. And then, usually by weekends, we completely shut off and then specifically focus on family time. Ngayon, nag-set ka na ng boundaries dun sa interviewer na okay, ang Saturday at Sunday niya would be family time. Sorry. And then, kapag single ka naman, you can tell na, I do badminton
to golfing during weekend. When I'm with my friend, sa badminton may queuing, 'di ba? Yung queuing hindi mo alam kung sino yung makakalaro mo. So when meron ka namang teamwork, so pwede mong i-drag conversations through dun sa tell me about yourself. Sometimes they end up yung tell me about yourself na tanong. Dati nung nasa call center pa ako. Even now, yun din naman ginagamit ko. Dati kasi may aso ako. My name is Patrick. I actually have a dog. Her name is Molly. She's 10 years old. The reason I shared that with you is because animals, specifically dogs, are routine. Take them out of their schedule, and they usually it ends an accident. They somewhere or they get dumped somewhere. So I learned how to stick to a schedule. So doon napakita ko na, 'di ba, I can thrive working in schedule, 'di ba? Then I can make sure na, 'di ba, disciplined ako and stick to my work. So yun, similar to what I plan to apply to this job, I plan to implement the same discipline in order to live stress-free, right? If you can be disciplined with your dog and handle all those things, then you're stress-free to what I plan to do. So yung ganun. So it's not just, di ba? Kasi nabasa na nila, they're looking for something different to hear naman for Yeah. And maybe plus points din yun kasi if the interviewer is a dog person, I love dogs. Ganyan. Pati yung picture niya. Tapos doon drive. Okay. So, pwede next kita sa interview. So, hitting two birds, di ba? You're just sharing and then nataon ka sa taong mahilig din pala sa aso. Kung hindi siya mahilig sa aso, wala siya. Problema mo yun kung ayaw mo ng dogs or ng cats, Huwag ka di ba? mag-focus sa aso. So, may mga ganon. Just share something about yourself that's not written on your resume. So make sure that you really plan your tell me about yourself and really talk about how yung ikaw during these circumstances or ano ka ba in your personal life. And how you can apply that to this job to succeed. Ganun. Yan ang best tip dun. And usually, pagka maganda yung tell me about yourself, usually that answer itself answers some of the questions within the interview. Diba? So ngayon, yung interviewer nararatel na, nasagot niya na to sa tell me about yourself. So ngayon, mukhang ako yung hindi nagpipay attention as an interview. Diba? Totoo. So I'm sure na-experience nyo na ngayon, di ba, okay, hindi ko na tatanungin. So ngayon, pivot siya ngayon yung makikita ko. Sige nga, then show me how you handle, di ba? Or how you adjust the situation. It's a two-way actually. It's a two-way lane yung interview, di ba? You're not just showcasing yourself, di ba? Pero yung kausap mo din in a way, parang ito ba yung mga type of tao na I'll be working with, di ba? With this company. And that's the game. So, yun nga, tama naman si ate mo na sobrang broad talaga ng tell me about yourself. And just find a way siguro na kung ano ba yung magiging mas pinaka-comfortable. You have to fake it to impress people. Kasi, We can spend 4 hours talking about just tell me about this. so, ayun. So, if wala na sa tell me about yourself, dun tayo sa next segment. This is very common sa mga applicants. How do we handle nervous applicants? Or kapag kinabahan ba as an applicant, pag kinabahan ka, how do you, yun nga, bounce back yourself, di ba? And ano ba yung mga common mistakes na ginagawa natin pag kinabahan tayo? Diba? Usually, ang nangyayari dyan would be, pag kinabahan ka na parang ayaw mo na, 'di ba? Yung nag-shift na agad yung mood mo, 'di ba? From being very excited to kinabahan na ako, hindi ko na alam yung gagawin. Parang nagja-jumbled na yung words sa isip mo na parang ano ba yung ano yung sasabihin ko? Or ano na kayang English nito? So, siguro kayo muna mag-share. Sino muna mag-share? So, ano bang ginagawa nyo during sa mga nag-interview? Rona, Jeff, and Ate Mona, what do you usually do kabahan si patient? Ay, si patient. si applicant. Ako based on my experience, parang gano'n na parang kinakabahan siya. Tatanungin ko muna siya ng mga things na parang mga madadaling sagutin. Personal things or like, ano ba yung mga gusto mong gawin, mga ganun. Parang ganun. Kalma, ano ba? Hindi siya dapat kabahan, ganun. Yes, ako din po. Mag-start ako sa small talk muna para malighten yung mood. Mag-jump na sa mga top na question. Ready siya, like,
hindi siya kabahan talaga mabigla. Ako naman Parang tatawa si ate mo naman. Parang binubuli mo ata yung mga interviewer. baliktad naman ako kasi nauna ako dun sa candidate. Sa pag-open pa lang ng camera, hindi na ako. O, di ba? Tapos, how are you? Ganun na lang kaagad ako. Tapos, siguro yung naka-smile ako dun sa candidate. Kaya siguro, yun lang. Mabait Ganun lang kasi yung, yung face card ni ate mo na Ano kasi eh. siya eh. niya. Tapos, kahit, sige, kahit yung sagot niya medyo sablay, okay lang. Nakangiti pa rin na hindi nila ma-expect kung pumasa sila sa hindi. Kasi Kasi nakasmile ka nakangiti. lang the whole Oo, time. kasi hindi Okay. nila alam. Tapos maganda na mag-iisip, parang ang ganda naman nung naging interview na ako. Oh. Bakit na-reject ako? O, di ba? Ako kasi Pare-pareho may lang. subtitle lang mukha ako eh. Kahit hindi ako nagsasalita. Sabi ko may subtitle. Kaya minsan pag nag-interview, ako Agad. naka-off camera ako minsan. So, pag hindi ako nakapag-ayos. Pero ayun, sa mga applicants, like Jamie, Ramsel, and naman yung applicant, and nervous. Pag interviewer, Sige, sorry, okay, check ko before lang ako. kung magmumpat sa mga applicants. Sino inuuna? Kinakabahan ako. Ba't ka na kinakabahan? Ayun, so pareho kami kinakabahan. At least na kami connect na kami. Tatawa na lang yung candidate. Kayo, ayun, kayo, meron ba kayong gustong i-share kapag nag apply nan kayo? Usually pag kinabahan, ano bang ang ginagawa nyo? Ako parang ganun din ako kay Sir Patrick. Kasi sinabi ko rin dati na parang hindi ko siya sinasadyang sabihin na kinakabahan ng kusa lang siyang lumabas. Parang yung subtitle biglang naging voice over. Yung iniisip mo lang, tapos yun yung nasabi mo. Is that mahihiyain ako. Nasabi ko bigla na nahihiya. Tinulungan naman din ako nung nag-interview na pagaanin yung mood. Kaya naging okay din. Ayun po. Yun po sa akin kay Ate Pat. Kasi po kapag kinakabahan ako, nag-stutter ako. Parang nagbabali-baliktad na po yung mga sinasabi ko sa English. Pero malaking tulong po yung mga interviewer po. Ang mabait, alam na po nilang kinakabahan ka na. Sasabihin pa ganyan, kalma ka lang. Ganun po. Kasi di ba po kapag nag-a-apply ka sa mga company, yung ibang nag-i-interview po antero, ganun. Kaya buti po natatapat po sa mga nag-i-interview na mababait. Yun. Ikaw, JB, may gusto ka bang i-share? Actually po ako, I had a lot of interview. Pero yung pinakatumatak talaga sa akin, si Ate Bea. Na-experience kong ma-interview ng principal. Si Ate Mona, lagi lang siya nakangiti all throughout the interview. Si Ate Bea naman po, poker face lang siya. Tapos di mo alam, nagugustuhan Sabihin kaya natin nito yan yung kay sagot Bea. ko. O parang kinabahan. Ano na ba yung susunod kong sasabihin? Parang naubusan ka na ng English pero wala kang choice kundi ituloy. So, mga ganun po. So, yun po experience ko. Sa Ate Mm. Ro na ini-interview niya po ako. Kabaliktaran ni Ate Bea. Bea, 2 points ka today. Ang balitang strict daw mag-interview si JM eh. JM. Jay. Strict siya mag-interview. Pero yun, tulad nga nun, not every interviewer is good, 'di ba? Or Yes smiling po. face, 'di ba? For sure, once in our lifetime, ma-meet natin yung interviewer na terror talaga. Na parang wala siyang love life, 'di ba? Kasi yung May, love life si may, Bea kaya So, ang galing Lagot po ni ka. Ate Bea mag-interview. Dahil ba walang love life si Bea? inulit. Inulit ni Ate Mona pa. Parang Ate Mona si Para mas Diego na yan. malinaw. Charot. During that interview, baka may naganda yung mood ni Bea. Pero yun, again, hindi talaga lahat. Kasi I mean, 'di ba in life, 'di ba? Hindi naman lahat papabor sa You will meet mabait na interviewer, you will meet na hindi kind, 'di ba? Interviewer or nonchalant ba. So ang one thing siguro na isa-suggest ko or my tip would be you really have to be honest when you're nervous as an applicant ha. You really need to tell them. Huwag mo na silang hintayin na sila yung kabahan ka after they ask. Sabihin mo na, can we take 5 to 10 seconds? I'm really nervous today, but I'm really excited to meet you and share my stories with you. Yan, hinga ka lang, malalim, and then start, di ba? Kasi usually naman sinasabi naman ni interviewer na, okay, tell me when you're ready. Di ba? Ganun, di ba? Better to pause than panic. Kailangan maging honest kasi kahit ano, minsan 3 hanggang 5 interview ko sa isang linggo. The next day kinakabahan pa rin ako, parang hindi na siya nawawala. Pero sabi nga nila, that's a really good sign na kinakabahan ka pa rin. Kabahan, Lord, tawagin mo si Lord. Iba na 'yon, 'di ba? So lahat pa rin naman ng bagay, anything that's kaba pa rin, no matter how
veteran you are, no matter how great you are on what you do, you're still gonna be nervous, 'di ba? At some point. Pero kapag 1 second sentence ka na, mawawala na yan eh. And siguro to add on na doon kay Miko, sometimes hindi naman or not all interviewer would minsan nga pagtitripan ka pa kinakabahan ka, ganun. So, ako ang ginagawa, napanood niyo na Made in Manhattan, Jennifer Yes. Lopez. Yes. So, favorite ko yun nung bata ako. So, yung sa love team niya doon si Ralph Fiennes, di ba? Yung senator. Meron shinare doon sa bata, yung paperclip binigay niya. Ang sabi niya, when I'm making my speeches, I get nervous. So what happens, I hold on to that tape or anything, 'di ba? Para lang yung nervous energy ko na channel away sa akin. Parang pinanggigigilan ko siya. So syempre nakatago yun, di ko naman na ano. So that's my way of, 'di ba? If hindi nag-work yung sinabi ni Miko na, oh, ma'am, ano, can we take 5 to 10 seconds, 'di ba? Pag hindi nag-work yun, at least I have my regulating my nervous energy, 'di ba? Kasi in my mind, hindi responsibility ng interviewer kasi to make you feel comfortable eh. Sometimes nga, 'di ba, they put you on extreme situations to really test, 'di ba, yung capacity mo, 'di ba? So, if that doesn't work, 'di ba, if you can get the help from the interviewer, 'di ba, you help yourself, you find ways that works for you, 'di ba? How does the nervous energy, 'di ba, leave you, ganun. And then usually I find myself pagka kinakabahan ako, pagka nasabi ko na yung first couple of words, tas yung parang nagtuloy-tuloy na, 'di ba? Yung na-overcome mo, wala na, daldal ka, dahil alam, kinakabahan ka kanina, parang pasadin, okay, okay naman na pala ako. And then when you look back, pinapanood ko yung mga ini-interview ko eh. Diba? Pagkabi nilang, kinakabahan ako. Pag pinanood ko, mukhang hindi naman sila kinakabahan. So sometimes, just in your head, you are your biggest obstacle when it comes to the interview. Yun, always remember siguro na the interview, no matter na terror man yung mag-interviewer nyo or smiling face naman yan. Don't ever think, 'di ba, na they want to catch you failing. Kasi story mo naman yun eh, 'di ba? Ikarili mo. So you just have to connected lang to dun sa sinabi ni Patrick. You just have to find your moment. Yung moment mo dun sa interview na yun. Or 15 to 30 minutes, 'di ba? I mean, prepare na talaga not to be nervous. Pag kinabahan ba ako, ano ba yung gagawin? And it's really okay to pause and then say na let me think about that for a moment, or can you repeat that question? Kung siya, tapos hindi mo alam, tapos ginagather mo, pause, yung brain mo kasi switching yan from question and kung ano yung answer. So, pwede mong sabihin dun sa interviewer na, can you please repeat that question? Or if you could let me think about for a moment, 'di ba? Para naman maka-gather muna yung brain mo or maka-cope dun sa question, 'di ba? Dito parang ang hirap eh. Kasi meron naman talaga mga surprising questions na hindi mo ine-expect na itatanong, 'di ba? Minsan ang layo. Or minsan trip lang nung interviewer na parang, ay, maganda to itanong So parang kahit hindi na lang siya tanong ko kaya to sa interview ko next. 'Di ba? Parang testing lang, ano kaya mga sagot nila, 'di ba? May gano'n, 'di ba? Puwede ka talaga nilang pagtripan. So, it's either you make it or it will break you. Better luck next time. Oo, gano'n. Pero yun ang never na never mong iisipin na kapag Yes. kinabahan ka na, "Ay wala na 'to, 'di na ako makakapasa dito." Kasi it really sets the mood, 'di ba? Kasi hindi na powerful yung mga answers, 'di ba? Hindi mo na kasi iisipin to bounce back kasi tinanggap mo na, failed na ako kasi wala na, hindi kinabahan ako kasi 'di ko nasagot yung tanong, 'di ba? Kasi parang I never thought of, answering that question. 'Di ba? Sabihin mo na lang kasi di ko alam eh, di ko na-gets eh. Or kapag di mo talaga na-gets, can you explain that specific question, 'di ba? Kasi alam naman pag mahirap yung English, nire-research naman natin kung ano ibig sabihin nun eh. 'Di ba? So translate mo sa kanya ano ba yung layman's term ng question niya. Ano? Can you rephrase it? Parang ganun. Can you rephrase it to the thing I can understand? Kasi parang ibang lengguwahe yung sinabi. So, that's segment, ano na tayo? Segment 3. So, during and before the interview. So,
Ano pa ba? Eto, ano ba yung how you feel kapag si client nanghingi ng practical test or trial test? So, yung next segment natin is how do you feel as an applicant kapag binigyan ka ng practical test or trial test during the interview? Di ba? Interview kayo, tell me about yourself. And at the end of the day, parang binigyan ka ng assignment. Or minsan sa on-site, ginagawa nila, bibigyan ka nila ng ballpen tsaka papel. Meron silang pasasagutan sa'yo. How do you feel about that? Mas prefer ko siya kasi parang mas madali mong ma-justify yung skills mo kapag may ganong test. So, ako kasi more on kapag yung sa akin kasi mga data. Kaya parang mas prefer ko din yung may ganon. Parang tinetest po nila yung potential mo and skills on the Just spot. basic questionnaires, yung mga basic logic This, exams. Mm. Okay, yeah, okay lang yun, lang problema. kasi wala Pero naman let's tama say o mali dun eh. if it's something na job related, 'di ba? I think it's also good kasi especially in the virtual space, anyone can say they're hardworking or detail oriented, right? Pero we lack the receipts, 'di ba? So not all of us have the portfolio to showcase our work. So I think that's a way to, 'di ba, show real examples, no? Oh, hey, this is what I can do. And then, if that's something ano yun na experience, I think if you're familiar with that, that's part of their interview. Yeah, and then, kung hindi ko alam, to be honest, kasi parang okay yung skills ko to search Google, di ba? Or to search answers for that. Kasi majority naman, di ba, even in your day-to-day tasks, it's not about knowing the answer. It's about, di ba, knowing how to find it. Diba? And that mas madadala ka pa doon na mas malaki kaysa sa, diba, stock knowledge na nasa iyo mo. So, and I guess those are really practices by some companies, diba? Yeah. So, actually, ayun nga, I agree with Patrick kasi actually, resumes lie, di ba? And you can rehearse your interview, di ba? Pwede ka lang sa mirror, di ba? Ito sasabihin ko. Yes. Bawal magtanong yung interviewer kasi hindi pa ako tapos sa script ko. Paulit-ulit mo sinasabi sa salamin. But siguro yung mga 5 to 10 minute na task, that's okay, to be honest. Opinion ko rin. As an interviewer and as an applicant, that's okay. Kasi this is how you would really ace your application. Kasi okay, di ako maging magaling sa communication eh, 'di ba? Sa numbers, 'di ba? I can fix your spreadsheet in 3 minutes, 'di ba? May mga gano'n. So, okay, sige, hindi siya pwede sa calls, but pwede siyang maging admin, back-end job, 'di ba? Pero don't get me wrong, long as trial. Parang gusto mo nang ipagawa yung buong audit ng company niyo in 1 month, 'di Mm. ba? So, ang hirap naman nun. But yung katulad ng ginagawa natin for editors, 'di ba? Pass your sample. Para makita namin kung nag-i-edit ka talaga. O mamaya i-hire ka namin so parang nagsaya kami na, 'di ba? So, there are skills, 'di ba, na kailangan talaga ng trial test. And that's okay, 'di ba? Don't feel bad na parang nagsasayang lang ako ng oras dito. Or for those applicants, huwag kayo tamarin, 'di ba? Na do this trial task kasi dito nyo lang din naman mapapatunayan na you're really true with what you're saying dun sa resume. Kasi pwede ka naman naging admin assistant dati pero pumasok ka lang ng 8 to 5. Pero ang position mo admin assistant, 'di ba? And then you still ask yung katabi mo, 'di ba? Ay, anong gagawin nga dito? Paano na nga yung pivot? So ngayon, pag gagawin mo ikaw lang at wala kang pagtatanungan, ano nangyari na ngayon, 'di ba? So, you really have to answer or give proof, 'di ba, sa resume. So, yun yung isa, yung question ko kung how would you feel dun sa mga trial test. But eto naman, for those yung mga VA, tas very, very, very common to is how do you find yourself? How do you find yourself when you are asked to create a video recording or a voice recording during an application? Kasi common to, 'di ba? Lagay mo yung video recording mo and then voice recording mo. Minsan nakakainis, to be honest. Kasi ayoko nakikita yung sarili video. Papanoorin ko, ano ba yung sinabi kong mali dito? Tapos yung 'pag mali pa yung sinabi mo, kasi hindi ka naman pwede magbasa, 'di kailangan parang tell me about yourself din naman yung video recording, 'di ba? Sabi ko, pang ilang video recording ko na 'to, kulot, street, gano'n yung damit Hassle. mo. Ta's Mm. gagawa ka pa ng general, medyo healthcare, 'di ba, iba-ibang kasi Iba't katulad ng trabaho ko, 'di ba, Mm. saan ko ifo-focus yung wala na akong general na video na parang yun ang ise-send ko. Oo.
So, yun, how would you feel naman? Ano nafe-feel niyo during that voice recording and video recording? Ako po, nung nag-i-start mag-apply, okay lang sa akin yang ganyan. Pero nung mga sumunod na, 'pag may nakita na akong ini-skip ko, sa bandang huli titingin ng Sa video form. Video recording. introduction, Mm. oo. 'Pag meron ng gano'n, ay wala, ayaw ko na, ini-skip ko na kasi tingin niyo qualified ako, bakit kailangan Ang dami ano. mag-submit ng ano, ng video? Parang one way ano kasi yun, eh, 'di ba? Nakikita niyo na Oo. ako, hindi ko pa kayo nakikita. Should be two-way street din, no? Oo. Kasi ang hirap, 'di ba, mag-record na parang wala kang kausap. Kausap mo yung sarili mo dun sa video. Ako mix. So, siguro for specific job like calling, customer service, they can really ask for voice recording. Just reading a one-liner sentence like, "Hey, this is Miko calling from blah blah blah." Kung okay ba talaga yung communication mo, 'di ba? Sabi nga ni Ramsel, 'di ba, minsan nagsa-stutter siya. So, kita kung hindi ka ba magsa-stutter during that. So, okay lang 'yun. Pero you tell me about your kung video mo eh. Diba? Ito yung video ko. Pinanood mo ba? May iba So, kasi ang daming requirements like kailangan Requirements. 2 minutes, over No. na, hindi na nila i-accept, ganon. oo. Tapos kailangan mo pa, ito pa yung mahirap, convert. Tapos pag wala ka namang Oo. bayad sa loom. Kasi yung loom ko, 25. 25 out of 25. Video Mm. recording yun. Oo. Meron pa yung ano, parang para alam nila na May hindi specific na i-insert oo, yun. tapos pa Yung may meron silang oras. questions, 'di ba? Mm. Sagutin mo. Oo. May oras. Basta, Pwedeng oo, hindi mo pwedeng i-resend na every hindi ka pwede application. mag-mass na ano. Kasi yung iba pa, nangiinis ako pag minsan sa video recording ko. Kasi usually ako, kinakausap ko yung tao. Hey Mark, di mo naman pwedeng Ganun i-cut, nga. di ba? So, yun, it's a mix for me. I mean, it's a yes and no. Pwedeng, oo, minsan pag nasa mood ako. Pero kasi minsan, di ba, medyo kinky pa yung buhok mo or ano, na mag-video recording. Ang hirap pag self-video. Ang pangit mo. Kaya doon sa video mo, mag-aayos ka ulit during the end. Ay, sabi ko, grabe, ang hirap naman nung ano. I think it works dun sa mga company na focuses on, di ba, like I mentioned kanina, meron mga interviewers that focuses on everything within the interview. Meron naman ng mga tulad ko, we focus on how you handle yourself as well outside. Ako personally, I'm not a fan. I think it's a lazy practice ng ibang company. Well, hot take. Kasi it robs you of that human element dun sa interview. And then there's also that tendency na, okay, I'll start over again. So you're painting a picture of yourself. I don't think sustainable kasi 'di ba you're trying to perfect everything, and we know naman that's not possible, 'di ba, to always be perfect. It's the small thing imperfect, but that we find yung best times natin, 'di ba? Ramsel, 'di ba, yung panayos yung naging memorable siya, 'di ba? You wouldn't get that from a video recording of himself. So I think yun yung that's my take. Yeah. Yun. So, it's really a yes and no. It really depends. Parang kunyari, sa isang client may camera. So, pwede naman mag-record ka kung paano ka mag-hi and hello and just how you can tell me about yourself. Diba? Parang, nun yung, parang momentum. Pag nag-tell me about yourself ka, ay, okay yung ano mo, diba? Ano pang sasabihin ko na hindi ko nasabi dun sa video record? So, meron pa ako another question. Na-experience ko kasi to eh. So, how do you feel about getting into an interview na marami kayo? So, Ay. multiple applicants in one Zoom and then meron lang interviewer. It's a panel of interviewers din ah. So, na-experience ko to just recently, this year lang. If you would think, so kung wala pang naka-experience sa inyo, how would you feel? Nervous or ano ba? Or how do you prepare yourself? Ako Ako na. na-experience ko. Okay, gusto nating marinig yan. Okay, ikaw muna, Rona. Ako, na-experience na Zoom on-site. Then, hindi siya announced. First time ko din. So, the first thing na inisip ko, pang ilan kaya ako sa line? So, inisip ako sa medyo 1, 2. Anal yung flow ng question. Yun yung naging preparation ko nung nalaman ko ng panel siya. Basta kakakaba talaga. Yun yung first time din na ba ko. Yung ganung setup ng interview. Ayun. Ikaw, That's it. Ate Mona, ano Yung yung ano, yung sa akin naman, kami, mga 4 kami. applicant? Na applicants, oo. Ang si doon is, pag ikaw yung unang tinanong, parang sa pageant kasi, nakatakip
ng headset yung iba, di ba? Oo. Si ate mo na nauna. Ay, hindi Ako gusto ko mauna. nauna. Siya, si Oo. Rona, mauna. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit parati akong napako, ano yung isasagot ko. Tapos, habang yung iba naman, na tatlo, nasusunod sa akin, nakapag-ready. Parang ang unfair naman. Ayun, ang, ang kinalabasan, hindi ako ready, yung tatlo, ready. O, di ba? Parang nakapag-isip na sila. O, tapos, isa pang na-experience ko doon is, nung bandang last na, ang tanong sa amin is, sino sa inyong sino sa tingin niyo yung i-hire namin? Siyempre, except Ah. ikaw. At saka, bakit? O, di ba? Di parang binus yung ibang tao. Para siyang market na Oo, sarili mo. oo, parang gano'n. Buti sana kung ang tanong bakit kita i-hire? Hindi Ang tanong is, sa palagay niyo, sino sa tatlo, kunyari ikaw, Asta, sino sa tatlo sa tingin mo ang pwede na hire? Gawin mo din siya. Ikaw, Oo. sino sa tingin mo? Tapos, dalawang beses kong na-experience yung gano'n. Yung pangatlo na, hindi na ako umattend. O, di ba? Isa din akong hindi guilty din ako No diyan. show. Kasi, basta hindi maganda ng concentration at saka unfair. Hindi fair Yes. sa Balikan natin. nauuna. Sino bang employer ang itatag natin? So may pros and cons kasi yung gano'n natin. For example, nung ikaw nauna, hindi ka nakapag-prepare. Pero pagka ikaw yung nauna, tapos nasabi mo na lahat, so sila ngayon nauubusan na ng sasabihin, di ba? Kaya pagka na-knock out mo talaga yung question, wala ka nang tinira para sa kanila. Oo. So, may pros and cons din. Pero ako, yun, hindi ko rin alam na ganun. Sa Zoom yun. So, recent this year na yun. Mahirap, to be honest. Pero ako kasi usually titingnan ko ano yung positive, diba? Positive outlook. Ano ba? Siguro maybe just getting you on or just putting you in an uncomfortable situation. Ano yung gagawin mo? And so, during that interview, nakakakaba kasi naririnig nila yung sasabihin mo di ba? Tapos nakikita ko, may make face ba sila sa akin. Pero siguro, may one tip to that is you really have to be mentally prepared. Diba? Kasi na hindi naman mawawala yung confidence mo if prepared ka mentally. Diba? Na parang okay lang at the end of the day, kung magiging katrabaho ko man kayo, makikita nyo din naman how I present myself. Diba? Kasi katulad kami sa operations, diba? We usually do presentation, meet ka ng client or other prospect clients and you really have to sell yourself, diba? So ako ganun. Inisip ko na lang, gagawin ko na yung kaba lang talaga siya. As in, times 3, times 4 din yung kaba sa una. Pero before talaga you really start, you have to really erase them on your screen. Para kunyari, isipin mo na lang na panel of judges. Yun lang yata yung tip ko for that. And kailangan you really know your story. Kasi para balibalik ta rin man nila, di ba? They cannot copy your story. They cannot really copy what you said. Kasi story mo yun. Hindi siya nanggaling through ChatGPT or through notes na parang talaga nang sasabihin ko. Kasi parang feeling ko mananalo tong sasabihin ko na to. Pero yun pala, it ends up pare-parehas kayo ng tell me about yourself. Diba? Para lahat kayo breadwinner na parang I'm hardworking and I'm easily to cope with this one and this one, diba? So, very templated. So, dun mo din makikita. And it has so happen na meron ganun interview namin nun. So, parang ano kami nun, 12. So, ang tagal lang ng interview. Yun lang yung cons for me. Kasi hihintayin mo silang matapos. Kasi gitna ako nun eh. Parang gusto ko na sabihin, pwede naman mag-exit pagkatapos ko. Parang recitation. Diba? Yung iba nga, yun nga, actually, may cons din talaga kapag medyo dulo ka na. Kasi di mo na masabing hardworking. Kasi ka na nagsabi na hardworking. Kaya gusto ko lagi una. Kunin mo na yung mga mag-good things, di ba? Parang tayo pag sa stand-up, di ba? Nag-isip na tayo ng ibang words kasi paulit-ulit na. We want to make it really different. I think yun ang questions ko. And then, siguro last would be, eto na, questions to all naman to. Siguro yung the aftermath. So, after your interview, what happens next, di ba? Sineset mo na ba yung expectations mo na, hindi na ako mag-aantay ng reply, parang that, na-feel mo yung interview, do you still follow up pag hindi ka pa nakakarinig? And how long usually ko kayo mag-follow up? Ako usually 2 weeks. Ako 2 weeks, naka-move on na ako. 3 days. Pag hindi, 3 depende rin days. kasi kung job. Pero kapag okay lang, follow up. Mas apply. Oo. So, si Jeff, 3 days. Si ate mo, 2 wow. weeks. Pero Nag- syempre, continuous pa rin yung application. Search siya. Ang sa akin kasi, ang mindset ko siya. For example, let's say nagapa sa LRS. Diba? Hindi lang siya product ng interview ko with LRS. It's a product of the past 10, 15 job applications.
that I had. It's the whole summer and kumbaga, so whatever happens, kumbaga, it's a numbers game di ba? Naniniwala naman ako that a person has a 0% pass rate. It's just you haven't applied enough. Si Miko dati, applications yet a day sa online jobs that PH. 50 a day, ganun, shoot your shot talaga. Kasi, ayun, just eventually nga, para may practice ka din, di ba? And then as you go along, kumbaga madismay 50 applications a day ka. Tapos after 1 month, pa din yung mga message. That means, di ba, that's a you problem already. Dapat you should have identified and tweaked. Dapat may adjustment ka rin as you go along. Oo, yan yung mga tips din. Ako, siguro, di din ako nagpa-follow up. Hindi ako nagpa-follow up kasi I really believe if they really want you or if you really ace the job, hindi nila patatagalin, diba? But if, ako naman, nandun din ako kay ate mo na, if I really want that job, I follow up 3 days din. 3 days. Hinintay ko muna baka may ginawa to day. Kasi kino-consider ko din anong time ako na interview, baka Yes, naman pag tapos na yung araw. Diba? So I count 3 days after that if I really, really want the job. Pero I don't put my hopes up pag hindi na sila nag-text. Hindi naman sa mayabang, pero I have a lot of naging clients na usually during the whole ako na-hire na start tomorrow or we will send you the contract, we want you during that specific 30 minutes. So, and meron naman the next day, meron na silang sinesend. So, hindi ako naghihintay kasi if pag naghintay ka kasi, you're actually leaning dun sa mga application mo instead of you moving forward. Diba? To another application. Dami naman dyan. Pero, yun nga. Pero don't get me wrong, start ako talaga yung mga 50 applications nun. Siguro mga first 10, first 20 na puro reject. Umiyak ako kay Patrick. Bakit ganun? Pangit ba ako? May mga ganun moments ako kay Patrick. Bakit di ako natatawa? Paano bang mali na ginawa? Sinasabi naman sa akin ni Patrick, maybe yung communication skills mo. Kasi si Patrick, nakikita nyo naman, di ba? Yung words na ginagamit niya talagang, So, ako kasi basic English, the basic bitch. So, hi, Magiging meme ka hello. na naman. From grasshopper to basic bitch. Sabi din sa akin ni Patrick na maybe you really have to, lagyan ng konting spam, mo. Siguro pinag-aral niya din ako ng idiom. One word per day. Tapos gamitin mo sa sentence na pwede mong gamitin during your interview or dun sa pag-write. So, doon ko lang din naisip na baka naman kahit na paulit-ulit ako nag-i-interview and feeling ko naman okay sila sa akin. Baka there's something wrong with my CV, with my portfolio, or dun kung paano ako magsalita or paano ko tinitel yung sarili ko through that application. Baka naman may mali kasi very templated na paulit-ulit. And ako din actually sa Tell Me About Yourself ko ng mga pang-bed. Sabi ko parang pwede ko na i-record 'to, eh. So, chinange ko yung structure nung Tell Me About Yourself, kung paano ko i-present yung sarili ko. Nag-red lipstick ako. And so, ano ba yung mga tingin natin na talagang na kailangan pala yung laban. Pero feeling ko lang, mas napapansin kasi nila yung smile mo kapag medyo darker yung naging effective naman siya. Yung ninang Lalagyan mo na ako ng medyo traditional na ninang ganon, pinapagawa niya sa akin. Binigyan niya ako dictionary. Sabi niya, everyday magbukas ka lang. Saan mo lang yan? Tapos kung ano yung unang word na makita mo, memorize mo yung word, spelling, di ba? Tapos may pronunciation sa dictionary, di ba? Intindihin mo, tapos gamitin mo throughout the day. Find the opportunity to use it throughout the day. And so parang naging magandang habit for me personally na parang yung high school, prashant. Ano yung prashant? Ganun. Yung pagka-prashant, if may instructions yun, mali yung dictionary. yung may mga dot, yung may mga May mga indent long na ganun. Yan. IPA IPA, po. mga ganun. So, Anong tawag doon, Jamie? Ay, English International Phonetic Alphabet. ganun. Tapos Bebe, may alam ba mga natin yun? Hindi natin alam yan, eh, no? Sure, Oo. makikinig kung paano i-pronounce, eh. Yun nga natin sa sa stand-up natin, yung word of the day. Oh, and so, yan question. What do you do if you don't get the job? Yung pagka naka-receive naman kayo ng email na, ay, hindi ka natanggap. Templated naman to eh, yung Medyo mababa yung chance. kapag naka-receive na kayo na, we move forward with another candidate, blah, 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 and so on. So, ano naman na-feel nyo kapag ganun? Ako nadi-discourage pa rin ako. Pero, yun lang. Tapos, okay, move on. It's really okay to feel bad, di ba? Kasi rejection eh. Any rejection sakit.
Kahit Mm. naman minsan alam mo na ikaw yung may kasalanan kung ba't ka pa rin ng loob mo. Share ko lang. Minsan sa isang interview ko, di tinanong nga, 'di ba, do you have any question? Sabing gano'n. Isa ba sa requirement niyo ang tinitignan niyo ba ang age? Yun ang tinanong ko sa kanya na question. Tapos tinanong niya rin ako bakit, parang gano'n. Kasi sinabi ko na I feel kasi isa yan sa dilemma ko na nare-reject ako because of my age. Share ko lang. Yung dyan sa, do you have any questions? Meron ako na laging sinasabi dyan. Kapag feeling ko nais ko yung interview, lagi kong tinatanong kapag tinanong ko, do you have any questions? Ang lagi kong tinatanongan, when do I start? Pag feeling ko, magaling ako dun sa interview. At pag Mm. feeling ko, medyo tinatanong ko pa rin, do you think, will I get the spot? Ganon. Minsan, nasa stutter ang interviewer kasi hindi honesty ng honest na kung tanggal ka o hindi. Mhm. So, yun nakukuha nila, diba? Kasi you have the heart to really ask the question. Or pwede mo rin itanong, do you think meron ba mistake during that interview? Or what can I improve for my next interview? Tanungin mo na habang nandun ka. Wala yung salary doon sa job description. Tinatanong ko din, what's the salary range for this position? Wala pasok yung salary expectations ko. Hindi na ako magre-reply or hindi na ako attend. Sasabihin ko na agad. Yun yung mga questions ko din. Katulad ni ate mo, na nadi-discourage pa rin ako. Sabi ko yung umiyak ako kay Padua dati. Ano ba kulang sa akin? Diba? Anong meron siya na wala ako? But after that, you really have to check on yourself. Diba? Na saan ka ba nagkulang? Or ano ba yung ways na pwede kong to for that next interview pa? Baka naman, dumating na yun. The Yun. one. The one. So, it's a matter of siguro work fitting, culture fitting din, and kung ano yung character fitting dun sa company. And do you have anything to add? O, yun na yung last question. Siguro meron akong pinaka-ultimate tips, di ba, when applying or during job interviews. Instead of applying as an employee, apply as a solution provider. Always have that mindset that you're providing a solution to one of their problems. It's either a head staffing problem, they're a problem within their process. It could be anything. So when you have that mindset, instead of now applying, you're talking to a boss. You're now looking at it as a partnership. Okay, how can we solve your problem today? What's your problem today, interviewer? We have a quota. We need to endorse 10 applicants by the end of this. No problem. I'm one of those applicants for it. Di ba? May mga ganun. Or when you're talking to, di ba, someone from their management, or what's the problem in your, di ba, in your process right now that needs the solution? I need someone to manage everyday operation, ganun. So when you start looking at it that way, you are now part of the solution. Yeah. So ayun lang naman tips. Yeah, pero I totally agree. 100% kay Patrick. Yun pala yung nakalimutan natin sa Tell Me About Yourself. Kasi, di ba, sinabi mo na lahat ng Tell Me About Yourself, di ba? Pero that specific yourself, hindi naman yan yung pagiging breadwinner mo sa solution. So, make sure that yun, be a problem solver instead you just telling yung story ng buhay. Diba? Kasi hindi naman ka nagpa-interview para lang makipagtsikahan dun sa interviewer. Mars, alam mo ba, meron akong 2 anak. Ikaw din ba? So, hindi naman ganun, di ba? But some of the other interviewer, yun din ang interview, di ba? Na parang, ay, meron ba ako same situation dito na relate? Diba? So make sure that you target that 2 points. Be a problem solver and also tell your personal, diba, na dun sa Meron, So hindi pa yun close. sorry, So, sorry. Yes, kasi naisip ko, bakit nga ba merong initial interview and then merong final interview, diba? That's the structure nowadays. So in my mind lang naman, the initial interview is about the company knowing you, right? Kumbaga, that's where you stay. This is who I am. Kumbaga, tell me about yourself. What's your work experience? What's your salary expectations, etc., etc. So that's that, diba, in the initial interview. The final interview is diba, you knowing the company. So if you're trying to apply for a job, especially during the final interview, ask the questions. Because
if they ask the questions, that's already been asked during the initial interview. And if you get the final interview, that's controlled most of the So, let's like do a closing or a recap lang mga key takeaways dun sa na-discuss natin. One thing I would say is it's always preparation beats talent. And honesty beats overconfidence. Communication is everything. So you really have to communicate. Kung malilate ka, if you really want to reschedule, nagka-emergency ba, you have to really communicate well. So dun sa under naman din ng communication is you really have to communicate din ay kailangan mong aralin kung paano mo talaga sasabihin dun sa interviewer or how you will tell your story, 'di ba? Na hindi puwedeng so you really need to have a structure. So, sa nervousness naman, it's pretty normal, lahat tayo kinakabahan, but unprofessionalism is not. Pero one last thing is every interview is a practice for the next one. So, don't feel bad kung hindi kayo matanggap. Make it siguro a practice na parang, okay, next time, I'll do better. Ano ba yung tingin ko kung saan ako nagkamali? Then, I'll make sure that next time I will be prepared and ace that in. Naan ng loob na ay, hindi ako natanggap ngayon. So, feeling ko hindi ako magaling. Maybe it's not just now. And then, kailangan mo pa ng konti practice, konting aral, konting research, and then the time will come, 'di ba, na you will get that job. And so, guys, and thank you for today and for sharing your insights on the POV ng applicant and sa POV ng interviewer. I hope this epic would help tons of aspiring VAs, 'di ba, na nagsa-start or baka nag-start na noon and still nandun stuck na sa feeling na bakit hindi pa rin kaya ako natatanggap until now. So, don't blame everything sa interviewer. Sometimes you really have to check yourself too. 'Di ba? But kung tingin mong power tripper yung interviewer, problema na nila yon. And then just thank you next, 'di ba? Sabi nga ni Ariana Grande. So, yun lang for today's video. And again, thank you so much guys and happy Friday. Thanks Sige. everyone. Much Happy po. Ingat Happy dyan. Friday. Thank you po.